Okay, so ito na yung ating second anong floor ba to? Third floor area or second floor area, basta subukan natin pumunta ro dito para makita yung kanilang loob for the second time around. Updates ba kung anong mga nadadagdag ng mga shops, kasi dati si Katon yung pa lang nakita ho natin na tindahan. Okay, welcome dito sa loob. Wow, in fairness, no? So ito ay ito na yun, yung departure area para sa mga lilipad. At ito yung mga check-in counter. Ito yung mga check-in kiosk. Asan yung mga check-in kiosk? Parang wala nakita. Parang nilipat siguro ulit, no? Pero huli ko kasi punta dito, basta huli kong punta dito last year, no? Mga 2023. Tapos yun lang, wala pa tong 7-Eleven. Ang meron dito yung Katon yung nga lang talaga na restaurant doon sa taas, oh. Yan, so puntahan natin. Di ba ang ganda ng design? Okay, so tara, ikot-ikot ho tayo. Foreign exchange. So far, yun pa lang ang natin, no? Makikita ditong tindahan, 7-Eleven. Hindi ko alam kung may mga pagkainan na ba. Kung may mga chicken joy, alam niyo naman, with rice, di ba? Filipino, kapag ka nagugutom po tayo, kahit snacks full natin, kailangan may kasamang rice talaga yan, eh. So, 7-Eleven muna tayo. Tingnan natin kung may mga chicken ba sila. At least, pagbalik natin, kung wala doon sa taas, at least meron dito. And may mga future na mga area, mga booth or tawag dyan, offices or counter areas. Hindi ko alam kung para saan yan. 7-Eleven, ba't walang tao? Kakaibang design to ng 7-Eleven, no? So sana meron sila pagkain na yun. Meron naman pala, very good. Nice one. Okay. So, yun. Very good, meron. So tara, akit tayo sa taas ulit. Tingnan natin yung mga maaaring ma-snacks ko natin doon. Diba? Ang ganda ng view, ng design, no? Ngayon, babasahin natin kung sino nga ba ang may gawa habang tayo nag-iikot dito sa loob. Okay. So ito yun, ha. Bali, Wikipedia is our friend, no? Always yan. Clark International Airport. So Clark International Airport or IATA CRK RPLC, known as Diosdado Macapagal International Airport, from 2003 to 2014 is an international airport covering portions of the cities of Angeles and Mabalacat within the Clark Freeport and Special Economic Zone or CFSEZ in the province of Pampanga, Philippines. It is located 80 kilometers or 50 miles northwest of Manila. It is accessible by the way of the Subic-Clark-Tarlac Expressway. So, airport type, public, military. Tama kasi military airbase or parang Villamor airbase. So, dito muna tayo bago tayo akit sa taas sa restaurants. Okay? So, ang kailang owner naman ay Clark International Airport Corporation. Okay. CIAC. And ang operator naman nila is Luzon International Premier Airport Development or LIPAD Corporation. Serves Metro Clark, Central Luzon, Northern Luzon. Location, Clark, Angeles City, and Mabalacat, Pampanga, Philippines. Opened on June 16, 1996. So it's basically 27 years old. Ang Hub 4 PAL Express. Operating base for Cebu Pacific, Philippine Air Asia, Sunlight Air. Bago ang Sunlight Air, ha. Hindi pa ako nakasakay niyan. Pero yung una kong sakay dito sa Clark noong 2019 is Philippine Airlines. Pero ang aircraft nila is from Air Philippines, which is subsidiary yun ng di ba? Or affiliated or subsidized by Philippine Airlines. I don't know kung meron pa rin bang Air Philippines ngayon kasi affiliated pa rin ba sila or subsidized pa rin ba sila ng Philippine Airlines. So, hindi ko na alam. And built naman noong September 1, 1903, 120 years ago. Time zone, okay, elevation or above miles sea level or AMSL is 148 meters or 484 feet. Coordinates, hindi ko alam na yan. Tapos website, okay, yan yun, no? Tapos direction, length, in feet, di ko alam na yan. Yan. So nagbabasa ho tayo dito mga hagala, ha, ng information. Tapos diretso pa tayo dito sa unahan, departure and toilets. The airport serves Central Luzon and to an extent
Metro Manila with international and domestic flights. The name is derived from the former American Clark Air Base, which was the largest overseas base of the United States Air Force until it was closed and handed over to the government of the Philippines. Nice one. In 1991, the airport is managed and operated by Luzon International Premier Airport Development or LIPAD Corporation, a consortium of GG Summit Holdings. Oh, consortium of GG Summit Holdings. So ano yun, nakigokong way. Philinvest Development Corporation, Philippine Airport Ground Support Solutions or PAG SS Incorporated, and Changi Airport Philippines PTE. Wow! Kaya pala talaga, no? Parang pinaganda talaga tong lugar na to. Gawa nung malupitan pala ang ano, no? Ang mga affiliations or yung ano, yung parang collaborations ng mga developers in the mga managements in company. Galing. The southern part, asan na yun? The southern part of the facility is utilized by the Philippine Air Force as Clark Air Base. The airport was nominated as a finalist for the airport category of the 2021 Prix Versailles or Versailles. Paano babasahin yan? You know, yung pula. Prix Versailles, Versace on the floor. Okay, so hirap basahin. Awards, but lost to LaGuardia Airport Terminal B as the best new airport in 2021. Hindi ko alam kung saan yung LaGuardia, pero baka somewhere in Latin America. Pwede, no? And then, asa na yun? The airport was nominated. Okay, so, however, it was recognized as a laureate of Prix Versailles 2023 list of the world's most beautiful airports. Wow! Recognized, ha? Ibig sabihin na kasama siya sa isa sa mga, ano, as a laureate of Prix Versailles 2023 list of the world's most beautiful airports. On March 1, 2024, Clark bagged the Routes Asia Marketing Awards under the 5 million passenger airport category after being recognized having handled nearly 2 million passengers in 2023 or a 160% increase. Wow, nice one. Congratulations. So, yung nabasa ko pala dati na Megawide, asa na yun? Ba't nawala? Wala akong nakitang Megawide dito sa kanilang ano, sa kanilang description. Alright, so history ho tayo. The United States Cavalry established Fort Stutzenberg in 1902 and later converted a portion of it into an airfield, which was in turn renamed Clark Airfield in 1919 in honor of aviator Major Harold Melville Clark, and was used as one of the most important overseas bases during World War II. In 1947, the RPU is military bases. Oh, yun na. Okay na tayo dyan, no? So, yun lang siguro. Maraming thank you for watching. And akit pa tayo sa taas, syempre, para maipakita ko natin yung itsura ng sa taas ho nila. Wala na ako nakita talagang ano dito, yung Megawide. Basta parang dati nung binasa ko yung description, so meron siyang ano, parang nabanggit din dito yung Megawide. Para sila yung developer or isa sila sa nag-manage or parang isa sila sa nagano, no? Parang nagdi-design ng lugar. So, pero maaaring na rin, no? Matagal na yan eh, no? Like almost 2 years or 1 year lampas na nakalipas. So, dito tayo last year, 2023. Okay, so balik tayo dito sa area na to. Puntahan natin yung ano, yung snacks area, cafeteria or coffee shops and restaurants. O diba? Ang ganda ng ano, design, no? So wala siyang sinabi dito na ang gumawa ng MCIA ay siyang gumawa rin ng Clark International Airport. Dito tayo daan sa kabila. So dito lang naman tayo sa loob na gagalain na natin. Departure toilets. Yan, may mga coffee shops din dito by Blue Smiths. Yan, may mga meals din pala sila. Tingnan natin yung magkano. Baka pwede na tayo dito mamaya kung ayaw natin sa 7-Eleven. So, Taste of Korea. Tteokbokki. Spicy simmered rice cake with thin cuts of cabbage and carrots. Ito yun, tteokbokki. Filipino food pa rin para sa akin. Southeast Asian dishes. Yan, mas perfect to sa akin. Beef Thai and grilled curry, kaso maanghang pag Thai.
Japanese gyudon, okay lang din. Di ako masyadong fan. Ito gusto ko. Hot full meals. Magkano to? Ito gusto ko, hot full meals. Pero tsaka na yan mamaya. Mukhang ano to. Pilipino talaga siya. Lakas maka. Filipino. Nasi goreng. Yan, masarap niya nasi goreng. Na-try ko rin yan sa Marawi and Iligan. Okay, so ito yung area. Ticketing area, information. Ito naman yung check-in counters. And yung kiosk, no? Wala tayo nakitang mga check-in kiosk. Meron pala sa unahan. Ganda ng ano, design. So tama nga naman pala tayo kasi ano, tama si CAAP or Civil Aviation Authority of the Philippines sa kanilang sinabi na Davao City is the third busiest airport in the Philippines. Kasi kita nyo naman, despite sa ganda, laki at lawak nitong lugar nila ng kanilang airport, ay still hindi pa rin sila ganun kadaming tawag nito, tao. So hindi siya ganun kabisi. So tanong natin si Sir. Davao City daw ang third busiest airport sa Pilipinas next to Naiya and Mactan Airport sa Cebu. Pero sabi ko, parang Clark yata. Kasi di ba mas malaki ang mas malaki ang airport ng Clark. Ito sir, as of now sir, meron pa lang tayong 12 international flights. Grabe, dami na nun ha. 26 na domestic. Sa bagay, flights naman kasi ang sinabi ni Kaap, no, hindi yung kung international ba or domestic, no, local. Halos yung mga flights na daily sir, mga madaling araw going Korea natin. So yun parang pinakamalakas nyo dito. Parang sa amin din pag gabi naman sa amin sa Davao, gabi naman yung busy time. Madaling araw pala. Ayun, no? Sige, thank you sir ha. So yun, grabe no, as of this at this time, so alas 11:24 pa lang ng umaga, meron na silang 12 na international flights. Wow, ang galing no. Maganda yun. Alam niyo bakit? Kasi sa Davao wala tayong international flights. Meron tayo parang sa Danang pa lang, Vietnam, tapos yung sa Indonesia, tapos sa Xiamen ba yun? Basta Xiamen sa may sa may tawag nito, papuntang China. Tapos I don't know kung meron na bang Hong Kong and Singapore, na-resume na ba yung flight, parang wala pa yata. Yan, sana ma-aprobahan na rin yung Indian flights. So yun lang siguro. So yun lang mahagala, matapos ako tayo sa paggagala ho rito sa domestic area and the international departure area dito sa Clark International Airport. Napakaganda talaga ng nila, Gusali. Ang ganda ng airport, the best, ne? Nice one. Tapos akyat na tayo sa may snack or cafeteria or restaurants area nang makita ho natin kung ano meron sa taas. So far may tayo na mataan na Wendy's. So dati si Katonying pa lang yung ating na-avail dati. Buy in it for only 399 pesos. So ngayon meron ng Wendy's. Masarap ang Wendy's ha. Pagdating sa chicken, okay rin. Tapos ito naman si Meat Depot or Depot. Paano babasahin yan? Bitter meat, bitter price. MD signature limpo with Java rice. Let's go. Akyat tayo sa taas. So sana nagustuhan ninyo yung natin ha. Pa-trivia gamit si Wikipedia. And sana nagustuhan ninyo yung ating tour sa taas at sa loob at sa labas. Yun. Wendy's. Ay, mali. Yan. Steak done just right. Meat Depot. Lola Norse. Piri-piri. Yan, may Wendy's na quality burgers since 1969. Okay, so we're done here, no? Mission accomplished ho tayo. Tapos pero tayo nakita, Badots, Bads, Maro, Eva Air. Bago yun, no? Eva Air. Yan, si Katon Ying. Thank you, sir. Eva Air. Yan, so labas na tayo dito. Pero syempre, tsaka ko na to i-off, no? Hanggang sa tayo makalabas na. Para makita nyo lahat talaga ang hitsura. From loob hanggang sa labas. So, isasama ko na lang kayo or sama na lang kayo sa akin. Wala naman bayad, di ba? Just for free. Hindi ko na i-review yung mga CR. Oo. Basta maganda to dito. Malinis nga, Napaka-spacious pa. At saka ang dami pang mga mga upcoming na mga kainan
no, restaurants dito sa taas, sa snack area or sa restaurant area na bubuksan. Yan, so ibig sabihin, ano din, mataas din ang kumpiyansa ko na pwede siyang magiging pangalawa, papangatlo sa Philippines busiest airport. Maaring malagpasan niya si Davao City as the third busiest airport in the Philippines. Yan, Lipad, or also known as, tawag yan, Lipad is Luzon International Premier Airport Development Corporation. Grabe yung SDO 59. Yan, POAA, OWA. Okay, next vlog ay ang mga taxi in buses papunta kung saan-saan. So, additional pa ho tayo, no? Itong setup dito is parang din siya, no, na NAIA Terminal 3. Kunyari, meron kang sasakyan, susundo ka, or maghahatid na yung pasahero. So, meron sila ditong and hindi lang pala NAIA Terminal 3, kundi maging sa MCIA or Mactan Cebu International Airport. Meron din silang ano nga tawag nito, sir? Anong tawag nito? Departure, no? Parang second floor, ganun, para sa mga taxi and yung mga paalis. Mga paalis. Sa baba. Yung may mga sasakyan, may mga kotse, no? May mga service. Yun. Alam ko bawal mag-stay dito eh. Ayun, so yun lang, parang daan lang talaga kahit sa tawag nito. Kahit sa may NAIA Terminal 3, pagka dispose ng pagka-deliver ng pasahero, diretso agad lakad or alis yung tawag nito, sasakyan, taxi man o private vehicle. So okay na tayo dito. Thank you for watching. Okay na ba? Hanap na tayo ng hagdanan, elevator para makaalis na or makapag-vlog na tayo sa taxi and bus. So yun gaya niyan, pagkababa niyan, pagka-drop nila, so alis ka agad yan sila. Grabe, ang ganda, no? Napakaaliwalas. Ang kulang na lang talaga dito yung mga pananim, no, natutubo, yung mga kahoy. So yun ako'y magpapaalam na sa inyo. So susunod natin vlog nito, after nito is yung taxi tsaka yung bus naman. Mga information naman, kung paano sumakay, papuntang saan, at magkano yung mga information about mga pamasahe. So that's all for today's video. Thank you for watching and bye-bye. Ingat ho kayo lahat dyan. Sana nagustuhan nyo, ha. Sana nakatulong yung ating tour dito sa Clark Airport International and Domestic Arrivals. Bye-bye!